Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalilangin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama ang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimbabay online, at sa lahat ng nasa abroad, sang magandang araw sa inyong lahat. Patuloy si Jesus sa paggamit ng imahe ng mabuti, ano na kung hindi ito naniniwala. Kaya nga, gumagamit si Jesus ng mga imahe, ng mga bagay, para mas makilala siya ng lubos. Sa ganung paraan man lang, mas maunawaan ng isang taong ayaw maniwala ang kanyang pagpapakilala. Pero nakakalungkot, hindi pa din makuhang maniwala ng mga tao kay Jesus. Ginamit niya ang imahe ng isang pastol. No? Kasi ang pastol noon, karaniwang trabaho ng mga tao. Karaniwang nakikita sa paligid. Kaya, kung karaniwan yon, kung pamilyar ka sa doon, alam mo kung ano ang isang pastol. Tama? Ano ba yung karaniwang nakikita natin sa paligid natin dito na trabaho? Kargador, di ba? Pag sinabing kargador, alam mo na. Hindi ba? Alam mo kung anong isang kargador. Kasi yan ang paligid natin. Ano pa?
O, vendor. Ano pa? Nagsa-sidecar. O, di ba? Eh, alam natin yun. Pag sinabing ako ang kargador, o, alam mo na. Di ba? Paano ka naging kargador? Eh, pat-pat-pating ka. Di ba? Di ba? Alam mo eh. No? Paano ka naging vendor? No? Alam mo kasi ang itsura, alam mong trabaho, alam mong galaw, alam mo ang salita ng isang vendor, isang kargador, di ba? Alam mo yung lengguwahe. At si Jesus, ginamit niya yung trabahong pagpapastol para sana maunawaan, makilala siya ng mga tao. Ngunit, hindi siya pa rin pinaniwalaan. Bakit? Dahil ayon kay Jesus, hindi sila kabilang sa kanyang tupa. Hindi siya kabilang sa kanyang tupa. Sadya naman na ang tanging nakakakilala lang sa isang pastol ay ang kanyang tupa. Kahit pa maraming pastol, kung hindi kakabilang sa kanyang tupa, hindi mo siya kilala. Tama ba? Gaya na lang ng isang anak sa kanyang magulang. O, sino ba sa inyong mga anak dito? Taas nga ang kamay. O, kayo lahat anak, di ba? Paano ba kayo? Wala kayong magulang? O, pero, di ba, anak tayo, di ba? O, ang tanong, kilala ba ninyo ang inyong magulang? Hello? Kilala nyo ba yung boses ng magulang nyo? O bilang magulang, kilala ba ninyo ang ikikilala ko sila at sumusunod sila sa akin? Ayun ang dahilan. Kaya hindi siya kilala at matanggap ng mga tao kasi hindi sila kabilang sa kanyang mga magulang. Dapat nakikinig sa kanilang tinig at sumusunod. Nakikilala nating mabuti at nang mas malalim ang isang tao kung tayo ay may relasyon. Kung tayo ay nakikinig, tayo ay sumusunod. Kaya hindi porket kadugo, ibig sabihin kilala mo na. Tama? Mayroon tayong mga kamag-anak, kadugo natin, pero hindi natin kilala. Bakit? Wala tayong relasyon. Nandyan lang pag may kailangan. Nandyan lang pag may mangungutang. Nandyan lang pag may pera ka. Diba? Yun. Kilala ka nila. Lumalapit sila. Pero sa totoo, hindi ka nila kilala. Anong kilala nila? Yung pera mo. Yun ang kilala nila. Yung biglang, hindi ka naman nagkinakausap. Diba? Tapos biglang isang araw, Mare. Yung isang araw, Tita. Tito. Diba? Yung mga ganyang salita, nakakakabayan eh. Diba? Nakakakaba kasi alam mo kasunod eh. Mangungutang. No? Alam mo kasunod eh, manghihingi. Yung hindi ka naman talaga mini-message. Hindi ka kinakausap. Pero isang araw bigla, no? Ganyan din naman ako. No? Pag may nag-message siya sa akin, Father, naku, nininervyos ako ng ganyan eh. No? Kahit sa mga kapatid ko, pag nag-message siya mga yan, Father, alam mo na yung kasunod eh. No? Yung hindi masabi yung kasunod, yung Father, ganun pa lang, yung nangangapa. No, kilalang kilala ko. Bakit? Alam ko ang boses. Alam ko ang lengguwahe. Alam ko ang tinig. Yan, nanonood yung nanay ko. Siguro natatawa yan sa akin, no? Alam niya eh. Kasi pagka nagsabi na yung kapatid ko, Father, at hindi ako sumagot, susunod yan, magte-text sa nanay ko. Ma, hindi naman sumasagot si Father. Sabi ng nanay ko, paano? Sabihin nyo na lahat ng gusto nyo sabihin. Busy yun. Huwag nyo nang fina-father yun. No? Susunod, yan, ganun eh. Boses naman ng nanay ko ang kasunod. No? Yun ang tagapagtanggol ko eh. Kasi kilala natin. Ang isang tao, kapag meron tayong relasyon, kilala mo yung boses, yung tinig, kilala mo pag hindi nagsasalita, kilala mo pag galit, kilala mo pag mataas ang boses, kilala mo pag masaya. Parang isang magulang. Kilala mo ang iyong anak. At ganun din ang isang anak. Kilala mo
ang iyong magulang. Ang tanong, kilala mo ba? At kung bakit hindi mo kilala, maaring walang relasyon. Walang relasyon. Iyan ang importante para makilala ang isang tao. At ganun din para makilala ang Diyos. Higit sa lahat, nakikilala natin ang Diyos sa ating relasyon. Mahirap makilala ang Diyos, lalo pa kung hindi ka nagsisimba, lalo pa kung hindi ka paladasal, lalo pa kung minsan mo lang siyang kausapin, hindi mo makikilala ang kanyang tinig. Marami sa atin ang reklamo, hindi natin alam ang boses ng Diyos. Hindi natin alam ang gusto ng Diyos. Ang tanong, kinilala mo ba ang Diyos? May relasyon ka ba sa Diyos? Marami sa atin ang kilalang yung kailangan sa sarili. Ang kilalang yung pangangailangan ng sarili. Ang kilalang yung gusto ng sarili. No? Doon lang nakakakilala. Doon lang nakakalapit sa Diyos. No? Paano mo makikilala ang Diyos? Wala ka ng iba. Sinabi kundi yung iyong gusto, yung iyong kahilingan. Anong tawag natin doon? 'Di ba? One-sided relationship. Alam niyo ba yung one-sided relationship? Yung ikaw na lang ng ikaw lagi. Yung ikaw na lang ang pagbibigyan, ikaw na lang ang pakikinggan, ikaw na lang ang papansinin, ikaw na lang lagi iintindihin. One-sided. Ikaw lang lahat. Pero ang pakikipagrelasyon, two-sided. Ano ibig sabihin nun? Hindi lang ikaw ang iintindihin, umintindi ka din. Hindi lang ikaw ang bibigyan, magbigay ka din. Hindi lang ikaw ang pakikinggan, makinig ka din. Parang pastol at tupa. Hindi lang mabuti siyang pastol. Dapat ang tupa nakikinig at sumusunod. At hindi lang dapat sumusunod. Dapat ang mabuting pastol nagpapasunod. Ganyan ang relasyon. Two-sided. Hindi pwedeng one-sided. Kaya lang, ang nakakalungkot, hindi natin nakikilala o hindi natin kilala ang Diyos kasi one-sided ang ating relasyon. Sisimba ka lang pag birthday mo, magdadasal ka lang kapag may sakit na, panapanahon, kapag gipit na, kapag may kailangan, mabuti pa nga ang loto. Alam mo kailan ang mataas ang taya. Hello? Bakit? Kasi ang kilala mo, pera. Alam mo saan hahanapin. Alam mo saan hahagilapin. Alam mo sinong lalapitan. Kasi ang kilala mo lang, pera. Hindi mo kilala talaga yung mismong tao. Ang alam mo, pera. Mabuti pa sa pera ang tao, may relasyon. Yung umiinit ang ulo kapag nawawala ang pera. Diba? Kasi may relasyon sa pera, no? Kapit na kapit sa pera. Pero umiinit bang ulo mo pag di mo nararamdaman ng Diyos? Sumasakit ba ang ulo mo kapag nararamdaman mong napapalayo ka na sa Diyos? Hello? Father, tama na. No? Masakit na. Pero ganyan ang relasyon. Dapat two-sided. Mga kapatid, kahit sa buhay, kapag walang relasyong nabuo, walang magiging ugnayan. Dahil sa relasyon, nagiging isa ang mga tao. Amen? Amen.